verse 8 until verse number 11. Chapter number 4, verse 8 until verse 11. Okay? Book of 2 Kings, please. Okay, this account is all about Elisha and Gehazi and also the Shunammite woman. Okay, chapter 4. Allow me to read verse number 8 and please read verse 9 and verse 11. Let us read all together. Verse number 8, and it fell on that day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned thither to eat bread. Verse 10, let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed, and a table, and a stool, and a candlestick. And it shall be when he cometh to us that he shall turn in thither. Altogether, 11, and it fell on the day that he came thither, and he turned into the chamber and lay there. Amen. Let's come to the Lord in prayer. Dear God, we thank you this morning. We thank you for the privilege maka-worship kami together in your name. And it's my prayer today, Lord, speak to us, encourage our heart, and Lord, enlighten us as well na aming maintindihan, makakuha kami ng mga biblical principles and mga biblical blessing out from this account. And thank you for the life of Elisha and also, Lord, the life of this Shunammite woman. There was no mention about her name, only she was a Shunammite. But there are a lot of blessing aming makuha galing sa kaniya. Thank you for her example, her love for the man of God. And this is my prayer, Lord, na sa aming paglabas, mapuno ang aming puso ng mga challenges and encouragement. Be with us, help us to get focus, Lord, ang aming pakikinig despite mainit aming panahon. And likewise, Lord, ma-neutralize namin, ma-control namin ang ingay kung meron mang kaming mga bata. Maraming salamat for this privilege. Maka-study kami together in your name. In Christ's name I pray. Amen and amen. Thank you and please be seated. Now, many times, atin na pong narinig ang message na ito, ang story about Elisha, na kung saan successor po siya ni Elijah. And both, makita po natin na may mga miracle po silang i-perform. And one of the greatest prophets sa Bible na ating makita also is Elisha. No? At wala po siyang ibang desire na kung saan madouble portion, no? Ang power na binigay po sa kanya, kung anong power binigay kay Elijah, ay ganun din po sa kanya. And this time, atin pong makita na nag-travel po siya every now and then. Verse number 8. Okay, verse number 8. And it fell on that day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. So nag-travel po si Elisha, papunta po sa mga ibang lugar. At meron po siyang pupuntahan na lugar at dadaan po siya sa lugar ng Shunem, no? So Shunem, isang lugar, isang village na kung saan ay madadaanan po ni Prophet Elisha. Di natin alam dito, we don't have enough clue kung ano ang direct niya talaga na destination, anong place ang pupuntahan, but all we know na madadaanan niya ang lugar ng Shunem. And it so happened na doon sa Shunem may isang babae. And the Bible says, there was a great woman. So tinawag po siyang great woman, hindi po siya, wala siyang specific name, but she was called the great woman. And she constrained him to eat bread, and so it was that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. Now, God honors and blesses the Shunammite woman. Bakit kaya? No? Gi-honor ni Lord at gi-bless ni Lord itong Shunammite woman. Ano kayang meron sa babaeng ito? Bakit siya pinagpala ng Diyos? Walang, I believe, meron talagang dahilan. Ang reason ang Diyos bakit niya i-bless ang isang tao?
Hindi lang aksidente na i-bless ka na walang dahilan. I believe there is always a reason, mga kapatid. Kaya bigyan natin ng reason si Lord, bakit niya tayo i-bless. Kasi pag walang reason, wala ding reason si Lord i-bless tayo. Pag wala tayong gagawin. Now, let's look at anong meron sa babaeng ito. Na bakit po, no, nakita ng Diyos ang kanyang puso at gi-bless po siya, gi-honor po siya, mga kapatid. Alright? Now, yan po ang ating text, mga kapatid. Okay? So, husband niya at of course, no, ang Shunammite woman at si Elisha, and suddenly, makita natin later on ang kanyang servant, si Gehazi. Okay? Now, first of all, i-consider natin, look at her excitement to support the man of God. Her excitement to support the man of God. Excited siya, mga kapatid, na suportahan ang servant of God. Tingnan niyo po, di po niya kilala, di po niya relative si Elisha. Pero tingnan mo ang kanyang puso. Mga kapatid, look at verse number 8. And sabi niya, and it fell on the day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. Yung word po dyan, mga kapatid, na she constrained him to eat bread. Now take note, wala po tayong clue dito na naghingi ng pagkain si Elisha. Di po siya nag-request na, pwede ba, madam or ma'am, pwede po ba makahingi ng konting pagkain kasi gutom ako? Pero makita natin yung kanyang initiative. Makita natin yung kanyang pag-volunteer. Nakilala niya nga man of God, pero tingnan niyo po, at siya pa mismo ang nag-request. The word constrain, kung tingnan mo sa ibang, force. Pinilit niya. Gipilit niya si Elisha. Kumbaga siya pa ang nag-beg na pakainin. Oh, imagine mo, very seldom ng mga tao ngayon na siya pa, Brad, ang mamugos, piliton ka para magkaon. Ang iban, gapamilit, baliktad. Gapamilit pangayo. Pero ini siya, gipilit niya ang tao para magkaon. Okay? Wala nag-request na maghingi ng pagkain, pero siya mismo ang nag-offer ng pagkain para sa servant of God. Nakita mo yung excitement ng kanyang puso? Di ba, mga tao ngayon, di mo kilala, careful ka. Kasi baka ibang mga tao, masasamang loob ito na bigyan mo, baka ang balik iba pala. Pero dito, mga kapatid, makita mo, kahit stranger, para sa kanya, di niya relative, di niya kilala, di sila close, pero makita mong puso ng babaeng ito, may excitement siya sa kanyang puso, na tulungan ang lingkod ng Diyos. Amen? No? Meron siyang excitement, mga kapatid. Alright? Not only that, ating makita, pinakain niya ng bread, i-offera niya ng bread, okay? Itong si Prophet Elisha, at sabi pa dito, to eat bread, and so it was, that as of he passed by, he turned in thither to eat bread. And look at verse number 9, nakakain na si Elisha. Di natin alam kung ilang bisis na siya nakakain doon. And look at verse 9, di pa siya nakontento. And she said unto her husband, behold now, I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually. Verse number 10, let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed, a table, a stool, and a candlestick, and it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in thither. Okay? Not only that, mga kapatid, pero ating makita, it's not just consistent siya sa pagpapakain, no? Di natin alam ilang bisis na, 2 bisis, 3 bisis, o several times pinakain niya, pero di lang siya kontento na bread lang kanyang i-offer. Hello? Nag-level up siya. Gi-increase pa niya ang kanyang i-offer kay Elisha. Sabi niya, siguro hindi lang enough na ating gawin, pagkain lang ating i-share. Why not? Gawan pa natin ang kwarto. Meaning, Christians, di dapat tayo kontento sa ating ginagawa. Amen? Dapat pala sa ating Christian life, tularan natin itong babae, hindi lang tayo laging stagnant dito lang. Itong babae, sabi niya, gi-bless ako, nung nagpakain ako, nag-offer ako ng pagkain sa prophet of God, I believe much more i-bless pa ako ni Lord pag meron pa akong gagawin something para sa Kanya. That's why hindi siya kontento. Nagpagawa siya ng kwarto.
Sabi, why not gawan pa natin ng kwarto? Hindi lang enough na pakainin natin ng bread. Why not gawan natin ng kwarto? Lagyan natin ng table, lagyan natin ng bed, lagyan natin ng stool, lagyan natin ng candlestick, para hindi lang siya makakain. Every time magdaan siya sa atin, mapatulong pa natin. Wow. Christian life, dapat di tayo kontento, amen? Na kontento na lang tayo sa, sige, simba tayo, uwi, simba, uwi. Why not mag-level up tayo? Why not mag-desire tayo? Ano pang magawa ko para kay Lord? I believe hindi lang simba ang gusto ni Lord sa iyo at sa akin. Kundi meron tayong ginagawa, something more than sa ating ginagawa na normal. Amen? Itong babae, di siya nakontento na offer lang, bread lang. Luto siya pakain. Pero nag-isip siya, mga kapatid, ano pang pwede kong gawin para sa servant of God? Na pwede kong ma-offer sa servant of God? Because I believe He is the holy man of God. Sabi ng verse 9. Christians, gilibil up mo ba ang Christian life mo? When was the last time nag-desire ka, i-level up mo ang Christian life mo? Mula nung na-save ka, mula nung na-member ka, anong ginawa mo more than sa pagsimba lang? Hello? Tayo, kontento na tayo makasimba uli. Tapos di pa tayo makabalik sa hapon. Kontento na tayo doon na ritual na sitwasyon. Dapat hindi. Dapat 2024, Lord. Hindi lang Sunday morning ako. Dapat Sunday hapon magbalik ako. Hindi lang Sunday morning, Sunday afternoon. Dapat mag-Wednesday pa ako. Dapat yun ang ating desire. At dapat may mga ministry pa, Lord. Gamitin niyo nga ako. Gusto ko, Lord, magkaroon ng ministry. Gusto ko magamit mo pa ako, Panginoon. I believe, napakaganda ang plano mo para sa akin. Ang babae, sino? Sino si Elisha sa kanya? Di ba niya kilala? Di niya friend, di niya relative, di niya loved ones, mga kapatid. Pero tingnan mo ang desire niya. Hindi lang siya nakontento na ipakainin ang alagad ng Diyos. Bagkus, pagawan pa niya ng kwarto. Now take note, every time magpagawa ka ng kwarto, may gastos yan. Amen. At hindi po sinabi, Brad, na may kwarto na dati doon. Sabi niya, magpapagawa pa lang. Look at verse number 10. Are you with me? Amen? Let us make, so future pa. Let us make a little chamber, kwarto po yan. I pray thee on the wall, and let us set for him there a bed, a table, a stool, a candlestick, and it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in thither. Look ba kapatid, ilang kwarto? Di kumpleto, Brad? Kung sa atin pa, fully furnished. Kaya useless may kwarto, walang bed. Useless ang kwarto, walang table. Useless ang kwarto kung walang candlestick. Ang candlestick speaks about kuryente ba? May ilaw. Mga kapatid, ay gusto ng babaeng ito na komportable. Maybe, alam niya, ilang weeks pa o ilang days pa ang travel ni Elisha papunta sa kanyang destination. Pero gusto niya kahit man lang overnight. Maka-overnight muna, makapahinga para the following day, may enough strength naman mag-travel si... Hello? Prophet Elisha. Di natin alam ilang kilometers. At alam mo naman nung una, wala pa mga sasakyan, wala pang bike. Maybe naglalakad lang si Elisha. Di natin alam na wala mang clue sa Bible, nagsakay siya ng kabayo. Hello, amen? So possible naglalakad siya. At di natin alam ilang araw ang lakad niya nung unang panahon. Kaya sabi niya, paggawa natin ng kwarto, hindi lang enough, pakainin natin, patulogin natin, ipapahingayin natin, para may enough siya na strength the following day. Amen? So mga kapatid, hindi tayo dapat kontento lang, kundi ating pang-i-increase ang ating ginagawa kay Lord. Kung ano yung ginagawa mo kay Lord, ngayon dapat i-elevate natin. Dapat i-improve pa natin. Amen? Ang ating giving, i-increase natin. Hello, amen, Christians? Kung ang giving natin nung una, why not i-challenge natin ng Panginoon, Lord, kung i-bless mo ako dito, I believe i-bless mo pa ako dito. Kung i-increase ko ang aking blessing, i-increase ko ang aking faith, I believe the more mo pa ako i-bless. Now, i-increase natin ating mission giving. Increase natin ating commitment. Increase natin ang ating offering. And the more you increase your offering, the more ang blessing i-increase din ng Panginoon para sa iyo. This woman, she's not only contented, mga kapatid, satisfied na makaprovide ng bread
Kay Elisha, but also makita natin, gilibil up pa niya. Willing siyang magastos. I believe, wala man yung parintahan, brad. Totally free. Amen? Totally free, mga kapatid. So makita natin, her excitement to support the man of God. Church, meron ba tayong excitement? You are saved today by the grace of God. We are saved, mga kapatid. Amen? Because of Jesus Christ, dapat ganun din, meron tayong excitement. Dapat excited ang ating puso every time maka-church tayo, Lord. Speak to us this morning. Speak to me. Kung anong gusto mo para sa akin, na magawa ko pa at magamit ko pa para po sa inyo, Panginoon. Itong babae, she was so excited, mga kapatid. What else? Ating makita. Bakit siya gi-bless ni Lord? Ka-excited siya. Hello, amen? Okay? So, yan po natin makita. Candlestick. Ano po. Okay? Yan na pong chamber. No? Nag-extend siya. Mga kapatid, ang labor dyan, yung time mo, andyan yung mga kapatid, kasama na yan. So, kung may bisita ka, may privacy mo, masacrifice. Pero willing siya ba nga magastos ng pagkain? Willing siya ang kanyang privacy sa kanyang husband? Ma-disturb mo na sila kay may bisita? Of course. Pag may bisita ka, maaga kang magising. Mag-prepare ng pagkain ng bisita mo. Maglinis ka ng bahay mo. Siyempre, mahiya ka. Dapat tulog pa yung ang bisita mo, nanilhig ka na. Alangan man ang bisita mo pa silhigon mo. Di ba? Dapat, kung meron kang bisita, make sure, linisan mo ang CR. Unahin mo talaga yan. Kaya mahihiya ka. Hello? Ganun ba kayo? Oo, mga kapatid. Tapos, siyempre, kung wala kang bisita, pwede lang normal, laswa-laswa. Pero may bisita, pwede kang mangutang. For the sake lang, may ipakain ka, ipaulam ka sa bisita. May mga sacrifices, mga kapatid, kung may bisita ka. Pero, di bali sa babae. Kasi excited siya. Ang sa puso niya, makaserve siya sa the man of God. So, sana sa atin ganon din kung may mga bisita tayong pastor. Hello? Excited tayo, sis? Pwede po ba, Brad? Pwede po ba i-house dati na meron tayong bisitang missionary? Pwede ba sa bahay? Sige, pastor. It's a privilege, mga kapatid. Later on, i-expound ko po yan, mga kapatid. Blessing ang mga missionary. Mabisitahan tayo, blessing po yan. Hindi yan burden, mga kapatid. Huwag ka mag-isip ng burden. Ang isipin mo ang blessing. No, may blessing sa pagtulong sa servant of God. Amen. Praise the Lord. Tingnan yung babaeng ito, mga kapatid. Willing siya mag-invest. Na wala siyang return of investment. Hindi man niya iparintahan ito. Wala mang bayad, libre yan. Pero para sa kanya, ang blessing ng Panginoong Diyos, sobra pa sa kanyang magastos later on. Kasi naniniwala siya na anything gigawa niya para kay Lord, sa servant of God, nakautang ang Lord sa kanya. Kag si Lord magbayad sa kanya. Mga kapatid. Opo. What else ating makita? Number 2, her altruistic attitude. Altruistic attitude. Anong ibig sabihin? Okay. From the word altruism. Anong ibig sabihin? Is the unselfish concern for other people doing things simply out of desire to help. Not because you feel obligated to, or out of duty, loyalty, or religious reasons. It involves acting out of concern for the well-being of other people. So, yan ang ibig sabihin ng altruism. Oo. Yung pong word na doing things simply out of desire to help. Hindi ka obligated, hindi ka obligado. Wala ka gipirsa. Wala ka gidiktahan, pero out of your heart, ikaw mismo nag-desire, ikaw mismo, Brad, ang na-move. Voluntary mo ba ito? Voluntary mong ginagawa kasi may joy ka, kasi excited kang gagawin ito. Yun ang ibig sabihin ng altruism. Hello? Yun ang attitude ng Shunammite woman. Hindi siya gipilit. Wala man siya gisabihan ni Elisha, pwede ba makakain? Pwede ba pakainin? 2 meals lang, kay gutom ako. Wala kasi, na-short ako kasi ng baon. Pwede ba? Wala ka makita na record na nag-beg siya. Si Elisha, walang record na naghingi siya ng pagkain sa babae. Wala ding record, mga kapatid, na nag-request siya ng kwarto o pagawan siya ng kwarto. Hello, dyan ba tayo? Wala. Ang babae ang nag-volunteer. Idea ng babae, hindi si Elisha. Hello? That is altruism. Na ikaw na mismo nag-initiate, ikaw mismo nag-take ng action,
Kahit walang tao nagdikta sa'yo. Dapat sa Christian life natin, katulad po diyan, Brad. Amen, mga members? Na kahit di na tayo diktahan, alam mong tama ito, alam mong nalulugod ang Diyos, alam mo ang Diyos ang mag-bless dito, gagawin at gagawin mo. Kahit di ka nasabihan ng pastor. Pero Lord, gagawin ko ito kasi ito yung kalugod-lugod sa iyong harapan. Amen. Napakaganda sa ugali ng Shunammite woman. Di ba? Napakaganda, mga kapatid. Kung i-meditate mo yung kanyang character, not only her excitement, but her attitude, mga kapatid. So dapat ganun sa ating buhay. Sa mga ministry, mga kapatid, dapat hindi tayo obligated o hindi tayo out of duty. Oh? What? Ating makita? Oh? Mga kapatid, she was not obligated to do it. But what? She is just happy to do it. Amen? She is just happy to do it. Dapat, mga kapatid, tandaan po natin, anumang ginagawa natin para kay Lord, dapat galing sa puso. Dapat may joy tayo. Yung iba pa, tawag nila na term, mayroong passion. Mayroong kang joy, nag-i-enjoy sa ginagawa mo. Hindi ka napipilitan ka, kasi wala yung joy. Pero kung ikaw mismo nagkusa, nagsusulwini ka kasi joy mo yan. Passion mo yan, nagbivisit ka kasi joy mo yan. Nagbibigay ka kasi joy mo yan. Amen? Yun ang gusto ng Diyos sa atin, bawat isa. Na out of joy, hindi out of obligation or pressured. Kaya nga sa pagbibigay, ganun din dapat. Cheerful. Cheerful, amen? Ikaw yung nag-decide, hindi yung ibang tao para sa gawain ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ano pang sabi? Don't do anything or something as obligation, but do it with sincerity and joy in your what? In your heart. Take note. Don't do anything or something as obligation. Kasi pag nagsimba ka out of obligation, wala, di ka mag-enjoy sa simba. Kasi nagsimba ka lang for the sake the simba. Nagsimba ka lang kay ganito, pero kung ang pagsimba mo galing sa puso, Lord, magsisimba ako kasi gisave mo ako at tungkulin ko ito dahil, Panginoong Diyos, ikaw yung nag-save sa akin. At Lord, Panginoong Diyos, dapat kitang paglingkuran. Out of joy. Okay? So yan dapat, mga kapatid, ang ating feeling. Alright? Don't do anything or something as obligation. Kasi pag obligation, matakan ka. Time will come, mapagod ka. Time will come, mag-stop ka na. Pero kung kusa mo, nag-enjoy ka, hindi kapatid. Magpapatuloy yan. Kahit walang palakpak, kahit walang recognition, kahit walang certificate dito, kahit walang no mention about your name, but you enjoy, mga kapatid, because you know that anything you do for God, it will, what God? Glorify the Lord. Amen. Her altruistic attitude. Dapat walang isa sa atin dito pinipilit. Amen? Di tayo dapat pilitin. Naintindihan natin ang ginagawa natin. At nag-i-enjoy tayo, mga kapatid. Amen? Okay. Next. Bakit gibless siya? What's number 1, Brad? Her excitement to support the man of God. Mga kapatid, if there is somebody na dapat nating suportahan, that is the man of God. Because when you support the man of God, God blesses you and honors you. Like the Shunammite woman. Number 2, let's follow the attitude of the Shunammite woman. Alright, and the third one, her high regard to the man and workers of God. Look at verse number 9. Look at verse 9. And she said, the Shunammite, and she said unto her husband, sinabi niya sa kanyang husband, behold now, sabi niya, I perceive that this is an holy man of God. Notice the word. Underline that word. Christians. Sabi ng babae, ako'y naniniwala sa tingin ko, sa kutob ko, sabi niya, ako'y naniniwala, kumbinsido ako na ito ay banal na tao ng Diyos. Hello? Ano ang pag-describe niya, Brad, sa servant of God? Not just man of God, but sabi niya, holy man of God. Sino yon? Si Elisha.
I perceive that this is a holy man of God. Hindi ito ordinaryong tao. Hindi ito basta-basta matao. Ako'y naniniwala, ito'y tao, banal na tao ng Diyos. So, ang kanyang pag-describe kay Elisha, holy man of God. So, meron siyang discernment, mga kapatid. May respeto siya sa man of God. Kaya nga, nung nakita niya, sabi niya, ito, may kakaiba ito. Hindi ito ordinaryong tao. Ang daming dumadaan sa aking bahay ng mga tao. Pero itong tao, ito, kakaiba ito. Sapagkat ako'y naniniwala, ito'y propeta ng Diyos. And no wonder, dahil propeta ng Diyos ang tingin niya, nag-offer siya ng pagkain, nag-offer siya ng room. Kasi may respeto siya sa man of God. Christians, may regard ba tayo sa man of God? Amen. Kaya huwag nating tawagin ang pastor na pas. Kung may respeto tayo sa pastor, huwag pas. Huwag din tour. Hello, members, amen? Ay, pasensya na pas. Anong pasensya na pas? Pastilan? Pasang-awa? Paspasan? Ay, huwag tayo maganon. Amen? Kung magpari ka, tawag ka, pads, o der. Mag-der ka ba? Di ba kung magtawag ka sa pari, fader, kumplito? Eh, bakit kung pastor, pas, ya, tor. Tor, diri, ditong daan, tor. Ano mag-tor man? Pastor, amen? Pastor, tawagin nating pastor. Oh? Ang babae, may respeto siya sa man of God. Oh? Pinakain niya, nag-offer siya, nagpagawa pa siya, mga kapatid, ng kwarto para sa man of God. Ganon ang kanyang respeto. Kakalungkot lang ngayon, may mga pastor na minsan mahirap na respetuhin dahil sa ugali. Kakalungkot ba, may pastor ngayon na, alam niyo na siguro, congressman, pero ginabas ngayon. Kay, grabe, belt pa lang, 37,000. Louis Vuitton, belt pa lang ha, 37,000. Relo, dalawa ka relo, 1.7 million. Grabe ba? Kaya ngayon, giputakti ba ng mga, ariyo, mga buaya, kakalungkot, pastor pa. Pastor na politician. Kaya against ako sa mga pastor nga magpolitisyan. Kayo cannot serve two masters. Kung magpastor ka, magpastor. Kung magpolitisyan ka, magpolitisyan. Resign pagka-pastor. Kay madamay ang matinong mga pastor. Oh. Kaya ang politika, dirty yan na arena, mga kapatid. At hindi ka pwedeng mag-serve separation of church and state. You cannot serve two masters, sabi ng Bible. Madamay at madamay. Pero salot sa mga matitinong pastor. Amen? Respetuhin natin ang mga pastor na sincero sa kanilang pagkapastor. Oo. Suportahan natin ang mga matitinong pastor. Mga loyal na pastor, godly na pastor, spiritual na mga pastor, na walang concern iba, kundi ma-feed ang flock ng Diyos. Amen. Her regard, her high regard. Wait, kabalo mga kapatid, hindi siya member. Nadaanan lang ni Elisha. Pero grabe ang respeto niya sa alagan ng Diyos. Minsan nakakalungkot ang gaguba pa ng pastor, bimbro mismo. Ang galait ng pastor, bimbro mismo. Ang galait asawa ni pastor, mga membro pang magchisbis. That is reality. May mga simbahan, libakon, asawa ni pastor, bata ni pastor. Bata ni pastor. Sige lakat-lakat, sige dalagan-dalagan. Nga, bata mo, ay dalagan-dalagan, how? Ano kaibahan bata ni pastor kag bata mo? Pero kapag kamot kami makontrol, madisiplina namon bata, pero hindi na 100% ka mapasunod namon. Kaya di ka magsigambal, anong klase ng bata ni pastor nga, pirti ka dungol-dungol, bata mo ha, hindi dungol? Dito maganin na nagdungol, bata ko sa imo bata. Hello? Ako na nga, hindi ka mo magbasol. Grabe daw, ang taas na bata ni pastor, basta bata ni pastor, daw perfect na gid. Daw hindi na pwede nga magdalagan-dalagan. Migo pa ta? Real talk lang ni ato ba? Amen? Masyado tayong critical minsan pagdating sa Pero sabi ng Bible, may respeto. Ang babaeng ito, di member, pero may respeto sa servant of God. Mataas ang tingin niya sa pastor. Sa prophet, mga kapatid. Wala ng prophet ngayon, pastor na. So dapat sa pastor ninyo,
Nagtino man kami mga kapatid, by the grace of God. Nagtino din ako bilang pastor by the grace of God. So kailangan lang din natin ibigay ang high regard. Huwag tayong mahila ipakilala ang pastor. Ay, pastor ko gali. Hindi kay dugay ka lang, naghalin na lang si pastor. Huwag mo ginapakilala sa parinti mo. Huwag mo ginapakilala sa kilala mo. Be proud, may pastor ka. Amo gali ni Pastor Ramon, si Pastor Dulay sa Amon Church, Liberty Bible Baptist. Pastor, si ano ka gali, pakaisa ko. Ay, pastor, kapitbahay namon. Amen. Uy, makabalo ba si mabisitahan na ni pastor, masulwining pa na siya. Oo. High regard. May respect siya, mga kapatid. Mataas ang tingin niya sa mga pastor o sa propeta ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya po, pinagpala siya ng Diyos. Gibless siya ni Lord. Makita natin later on ang blessing ng babae. Kasi, her high regard to the man and workers of God. Hindi lang po mga kapatid siya, pati mga workers. Kasi kasama si Gehazi dito. Hello? Kasama si Gehazi, yung servant alalay ni Elisha. Kasama niya dito. Kasama siyang gipakain, kasama siyang gipatulog. Kaya hindi lang po pastor, lahat ng mga church workers natin mga kapatid, mahalin nyo rin. Suportahan nyo rin ating mga church worker, Ma'am Rachel, Sir Alden. Sino ang katuwang ni pastor dito? Si Ma'am Vic. Suportahan natin. Kaya sila mga servant of God. Servant of God. Amen. Opo. Oh. And she said unto her husband, Behold thou, I perceive that this is an holy man of God. Hindi basta-basta na tao, but holy man of God. Anong sabi ng Proverbs 11:25? The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Ang tao liberal means generous. General, mahinatagon. Ang mahinatagon nga kalag shall be made fat, pakamayuhon. Oo, patambukon. Oh, amo nang sabi sa Book of Proverbs. Okay? Next, number 4. Tingnan niyo po, number 4 mga kapatid. The blessing of the Shunammite woman. The blessing of the Shunammite woman. Ano ang blessing, mga kapatid? God can give, nadubli ang give, our inner desire. So, sa pag-type na yan, God can give our inner desire. Tingnan nyo po, chapter 4, verse number 14. Okay? Chapter number 14. Verse number 14. Chapter 4, verse number 14. But let us begin verse number 12. And he said to Gehazi, his servant, sabi ni Elisha, Call this Shunammite. Nakitawag yung babae. And when he had called her, she stood before him. So lumapit yung babae kay Elisha. And he said unto him, See now unto her, Behold, thou hast been careful for us with all this care. What is to be done for thee? Sabi niya, babae, Shunammite, napakabait niyo po sa amin. Salamat sa pagpakain, salamat sa pagpatulog. At ano ba ang pwede namin isukli bilang sa kabaitan mo sa amin? Sa ginawa mong favor sa amin, anong pwedeng gawin namin sa iyo? Napakaganda din noon, itong si Elisha. Marunong din siya tumanaw ng utang na loob. Yung favor sa kanya, reciprocate. So gitanong niya one day, babae, ano bang gusto mo na pwede din namin ibigay na favor dahil sa ginawa niyo sa amin? O sabi po, what is to be done for thee? Wouldst thou be spoken for to the king? Gusto mo bang makausap ang hari? Pwede namin tulungan ka kung gusto mong kausapin ang hari. Or, ano pa? Or to the captain of the host or general ng mga army. Baka gusto mo kausapin, may concern ka. Sa general ng mga army, captain of the host. Gisabihan, mga kapatid. Anong sabi ng babae? Anong sagot ni Shunammite? And she answered, I dwell among mine own people. Sabi niya, Sir, no po, kontento na po ako. Wala na po akong hihingin. Okay na po ako dito sa aking sitwasyon na makasama ko yung aking mga countrymen. Sa aming lugar, okay na po ako. Pero anong sabi ni Elisha? And he said, What then is to be done for her?
Sabi niya, wala mang request itong babae. Ibigyan natin ng chance kung anong pwede niyang i-request, wala man siyang request. So ano kayang pwede natin gawin? Nag-usap si Elisha at saka si Gehazi, servant niya. Diyan pa tayo? Nag-usap silang dalawa. Verse number 14. And he said, what then is to be done for her? And Gehazi answered, verily, she hath no child, and her husband is old. Sabi niya, propeta, napansin ko sa pag-stay natin dito, walang bata. Wala ko napansin na may bata sila, may anak sila. Itong babae at ang husband niya, at saka yung husband niya, matanda na. At wala silang anak. So, nagkaroon ng idea si Prophet Elisha. So, anong ginawa niya? Alright, look at verse number 15. And he called her, pinatawag naman. And he said, call her, tawagin mo siya. And when he had called her, she stood in the door. Tumayo naman yung babae. Verse 16. And he said about this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. Alright? So sabi niya, babae, wala kaming ibang magawa, wala ka maning request. Pero napansin namin, wala kang anak. So ngayon, i-declare ko na one of these days, from now on, magkakaroon ka ng anak na lalaki. Very specific, bad. Thou shalt have a son. Magkaroon ka ng anak na lalaki. Nung unang babae, Brad, di siya makapaniwala. Allah, tingnan niyo po, ano ang kanyang reaksyon? Alright? Thou shalt embrace a son. And she said, nay, my Lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. Kasi siguro marami na din nagsabi sa kanya, sana magkaroon ka ng anak. Sana magkaroon ka ng anak. And maybe nagpunta na sila sa iba't ibang mga tao. Punta na ng ubigayni. Lahat na, Brad, napuntahan na doktor. Para lang magkaroon sila ng anak ng husband niya. Pero hindi nangyari. Kaya ayaw na niya na yung mag-asa pa siya. Kaya sabi niya kay Elisha, huwag mo akong paasahin. Do not lie unto me. Parang hindi siya makapaniwala, mga kapatid. But you know what happened? Sabi ng Bible, do not lie unto thine handmaid. But look at verse 17. Look at verse 17. And the woman conceived means get pregnant. Namuntis. And the woman conceived and bare a son at that season. Take note this one. That Elisha had said unto her, according to the time of life. Nangyari ba, Brad, ang sabi ni Elisha? Yes! Nangyari. Kapatid, listen. God can give our inner desire. Na alam ni Lord yung ating desire. Na kahit hindi natin i-mention sa bibig, kahit hindi natin i-prayer request, kung nakita ni Lord ang hand mo, kapatid, at ikaw ay may care sa servant of God, God can grant your desire. Wow. Wala mo niya i-mention. Sabi niya, sige, ito na lang ang favor ko, kaya nag-request ka man, gitanong mo man ako na anong request ko, pwede ba na magkaroon ako ng anak? Wala siyang dimension ba kay, sabi niya, no, my king, gusto ba kausapin ng hari? No. Gusto ba kausapin ng captain of the host, general? No. Pero na mga kapatid, nung nakita po ni Elisha ang need, ang wala sa kanya, give grant ng Lord sa kanya, mga kapatid. So sa atin pala, I believe, meron tayong mga inner desire. I do not know kung anong inner desire mo. Maybe mga bata mo mag-successful sa pag-eskwela and someday magkaroon sila ng magandang trabaho. Maybe ang inner desire mo, husband mo makasama mo dito. Maybe inner desire mo, parents mo makasama mo dito. Amen? Sisters mo, relatives mo. Mga kapatid, I'll tell you, just, mga kapatid, follow the example of the Shunammite. She has what? Excitement to support the man of God. She has an altruistic attitude towards the man of God. At nakita ni Lord, mga kapatid, ang kanyang desire. At sabi ng Bible, nagkaroon siya ng anak na lalaki. Amen, mga kapatid? So, ang point diyan, hindi pala mahirap i-grant ni Lord ang ating request as long ang ating puso ay pure. As long ang ating desire ay hindi selfish. Kaya kung selfish ang ating desire, para lang sa'yo, at walang desire para kay Lord, hindi pa rin i-grant ni Lord yan. Listen, amen? My dear friend, the blessing of the Shunammite woman, gibigyan siya ng anak, mga kapatid, and I believe talagang very happy siya. Walang pinaka-happy na moment sa life niya,
Mga kapatid, nung nakita niya na natupad yung pangako ng Diyos para sa kanya na magkaroon siya ng lalaking anak. Amen, mga kapatid. Opo. Oh? See? Imagine mo, ang kanyang husband old na. Siyempre, pag matanda na ba, instinct talaga yan, normal. Wala nang pag-asa. Oh. Ako, may pag-asa pa sana, kaso si Ma'am Vic, ang wala. So, but God has, mga kapatid, many ways. Paano niya i-grant ang ating desire? Basta mag-trust lang tayo kay Lord. May ibang paraan. Kung hindi man sa paraan natin, huwag nating sundin yung paraan ni Abraham. Hindi siya nakaantay. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng anak. Pero naging impatient siya. Doon siya sa servant, si Hagar. Akala niya yun yung paraan, pero hindi. Sabi niya, sarili mo, from thine own bosom. Mga kapatid, so magantay lang tayo sa right time na i-grant ni Lord ang ating desire. Huwag tayong gagawa ng shortcut. Amen? Huwag tayong mag-shortcut. Antayin mo ang plano ng Diyos. Antayin mo ang right time. Because I believe may right time talaga. Mga kapatid. Okay? What else? Itong babaeng ito. Kita mo, mga kapatid. Alright? Next, nating makita na blessing ng babae, Shunammite, mga kapatid. Not only that, God allotted her miracles that others cannot experience. Gi-allow ni Lord, bigay ni Lord ang miracle na hindi na-experience ng iba. Hindi lahat naka-experience sa kanyang experience. Siya lang kasi meron siyang concern sa man of God. So kung meron tayong gagawin, in return, meron din gagawin si Lord sa atin. Reciprocal yan, mga kapatid Hindi pwedeng isa lang. Alright? And what else ating makita dito, mga kapatid, na blessing, another blessing, mga kapatid. Ito pa po. Okay? Let's go to chapter number 8. Chapter number 8. Let's look at chapter number 8. Jump tayo chapter 8 po, mga kapatid. Nagkaroon po ng famine. Sa lugar na yon, ang isang babaeng Shunammite. Anong sabi ni Elisha sa babae? Then speak Elisha unto the woman, itong Shunammite, whose son he had restored to life. Namatay itong anak niya, pero binuhay uli. Girestore uli ni Elisha. So, nung nabuhay na ito, nagkaroon naman ng famine sa kanilang lugar. Tigutom. Saying, arise and go thou and thine household, and sojourn wheresoever thou canst sojourn. For the Lord hath called for a famine, and it shall also come upon the land 7 years. Sabi niya, ang Diyos nag-declare na magkaroon ng famine, tagtuyot, tagutom, sa lugar na ito. So ang payo ko sa iyo, magpunta ka muna sa ibang lugar at doon muna kayo manirahan. Kasi ang famine, hindi basta-basta, Brad. 7 years. Imagine mo, walang ulan, 7 years. Grabe ang gutom nito. Mamamatay kayo kung mag-stay kayo dito. So advice ko sa iyo, punta ka sa ibang lugar. Mag-travel kayo, ikaw at ang anak mo. Okay, yun ang sabi ni Elisha. So what happened? Verse number 2. And the woman arose and did after the saying of the man of God. Nag-obey siya. And she went with her household. May mga kasama pa siya. And sojourned in the land of the Philistines 7 years. So doon siya namalagi sa lugar ng mga Philistines. Stranger po siya doon. Okay, for 7 years, doon po siya. And after that, what happened? Verse number 3. And it came to pass at the 7 years, and natapos ng 7 years. So bumalik siya sa kanyang lugar. That the woman returned out of the land of the Philistines. And she went forth to cry unto the king for her house and for her land. So, nung bumalik siya, lumapit siya sa king. Sabi niya, mahal na hari, ang aking lupa, ang aking property, may nagmamayari na kinuha. So, problema. So, may nag-squat bad, di ba? Imagine mo, 7 years. So, sabi ng mga tao siguro, wala nang may-ari ito kasi tiwangwang ng lupa. Why not na tayo na lang magtanim para mapakinabangan natin? So, ang problema, pagbalik niya, hindi niya na lugar, hindi niya na lupa. So, lumapit siya sa hari. Lumapit siya sa hari. Anong sinabi niya sa king? Alright? Okay. And the king took with Gehazi. Okay?
And the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, I pray thee, all the great things that Elisha hath done. So it so happened, pagdating niya doon sa hari, diyan pa tayo? Ginanarate ko, mga kapatid, para maintindihan niyo, pagdating niya doon sa hari, kinakausap ng hari si Gehazi, servant ni Elisha. At tinatanong ng hari si Gehazi, ano bang nangyari? Anong nangyari sa buhay ng isang babae? Ginanarit din ang story ni Gehazi na may isang babae na nagpakain sa kanila, tapos pinatulog sila, tapos ang ginawa din ni Elisha in return, gideclare niya, nagkakaroon siya ng anak, at itong babaeng ito, mahal na hari, nagkaroon din siya ng anak. Gikwento ni Gehazi sa hari. At habang kinikwento ni Gehazi, anong nangyari, mga kapatid? Look at verse number 5. Napaka-interesting ito. Look at verse number 4. And the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, I pray thee, all the great things that Elisha hath done. Verse number 5. And it came to pass, as he was telling the king, itong si Gehazi, habang nagkukwento siya sa hari, how he had restored a dead body to life, yung anak ng babae, ng Shunammite na namatay, tapos nabuhay na magmuli. A dead body to life, that behold, the woman, take note, whose son he had restored to life, cried to the king for her house and for her land. And Gehazi said, My lord, O king, this is the woman, and this is her son, whom Elisha restored to life. You see? So habang kakwento si Gehazi, mahal na hari ganito, o mahal na hari, ito na yung babae kinukwento ko sa iyo. Ito na yung babae na ang kanyang anak namatay, pero binuhay uli ni Elisha. Andito po siya. Siya po yung babae. At tingnan mo, ang kanyang anak, andito din. Hello, amen? So nandoon, mga kapatid, sabi, while kakwento po si Gehazi sa king, dumating itong woman, itong Shunammite, kasama niya kanyang anak, kasi nagmamakaawa siya, ibalik ang kanyang lupa. And look what happened, mga kapatid. Look at verse number, ito na yung namatay, binuhay ni Elisha ang kanyang anak. Okay? And then another blessing, mga kapatid. Okay? Anong sabi? Okay. Fast forward tayo. And the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, I pray thee, all the great things that Elisha hath done. Okay, verse 5, And it came to pass, as he was telling the king how he had restored a dead body to life, that behold, the woman, dumating ang babae, whose son he had restored to life, cried to the king for her house and for her land. And Gehazi said, My lord, O king, this is the woman, and this is her son. Ito yung anak niya, ito yung babae, ito yung nanay, whom Elisha restored to life. Nung narinig ng king, anong sabi niya, mga kapatid? Yan po. Alright. Ano siya? Now, anong sabi ng verse number 6? And when the king asked the woman, she told him, so the king appointed unto her, nung narinig ng king na ito yung babae na tumulong kay Elisha, anong sabi niya sa kanyang gi-appoint? So the king appointed unto her a certain officer saying, hello, I like this phrase, restore all that was hers. Ibalik ang lahat na para sa kanya, and all the fruits of the field since the day that she left the land, even until now. Wow! Imagine mo, ibalik sa kanya, ang lupa ibalik, ang bahay ibalik, at kung yung lupa na habang wala siya, at tinaniman ninyo, ibalik sa kanya, at yung lahas na harvest, ibalik sa kanya. Mula nung nawala siya. Wow, grabe nga blessing. 7 years siya nawala. Imagine mo, ibalik ang fruits. Hello? Grabe nga blessing. Ibalik ang kanyang land, ibalik mga kapatid ang kanyang bahay, pati ang field niya. Siguro pag alis niya walang tanim, pero ngayon may mga puno na kay gitaniman na. Ibalik mga kapatid ang prutas at ibalik ang laman, ang field mga kapatid. Since the day
She left the land even until now. Kapatid, walang mawala basta unahin mong Panginoon. Amen? Anong sabi dito mga kapatid? Not only anong blessing ng woman, God gave her an inner desire. Binigyan pa siya ng anak. Mga kapatid, naka-experience siya ng miracle. Ikatatlo, God can restore even what we lost. God can restore. Pwedeng ibalik ng Panginoong Diyos. Ibalik ng Panginoon. Ano mang nawala mo, as long ibigay mo para sa Panginoong Diyos, kapatid, sobra pa ang balik niyan. Kaya huwag tayong manghinayang magbigay para sa Diyos. Huwag tayong manghinayang maggastos para sa Diyos. Kung ang babae kayang balikan ng Diyos, kaya din niyang balikan kayo. Amen. Dapat ma-realize mo yan, kapatid. God is a God of miracle. Sino nag-expect ng babae ang kanyang hiningi, Brad? Bahay lang, lupa. Di siya nag-expect na pati prutas. Pati harvest ng tanim. Ibang tao na nagtanim, di siya nagtanim, pero nag-ani siya. Why? Because first of all, mga kapatid, she was excited to support the man of God. Kapatid, basta mahalin natin ang gawain ng Diyos at ang lingkod ng Diyos, sobra para ang balik. Hindi mo ma-underestimate ang Panginoon. Grabe si Lord mag-bless, grabe si Lord magbalik, kapatid. Basta makita lang niya ang ating puso. Bakit di ka naka-experience ng blessing? Kasi ginakuriputan mo ang Diyos. Ginalimitihan mo ang Diyos. Di ka gid maka-experience ang kapaayos sa Diyos, kapatid. Hanggat dili mo ma-experience ang tuod nga pagtuo, tuod nga paghatag na sa Diyos. Ang babae, mga kapatid, why siya nanghinayang nga masayang ang akong kwarto? Why di maka-income, nakagasto ko? Di siya nanghinayang mag-offer ng bread. Di niya kilala. Pero tingnan niyo ang balik. Tingnan niyo ang balik, masubra pa. Amen? My friend, conclusion. Okay? Try God. Prove God. Sa buhay mo, totoo ang Diyos. Buhay ang Diyos, pinaglilingkuran natin. Kapatid, He can do great things in your life. Sa aking buhay, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Huwag kang magkaroon ng reservation. Alisin mo ang reservation, alanganin ba? When it comes sa Panginoong Diyos, Lord, sold out ako niyan. Lord, para ito sa iyo. Huwag tayong manghinayang, anumang meron sa iyo, take note. Christians, steward lang tayo. Isang araw mawala yan, gipiya lang yan ni Lord. Huwag nating i-withhold, huwag nating ipagamit natin sa Panginoong Diyos. Di mo ma-realize, mga kapatid, before you realize, sobra na ang balik. Good mission, shaken together, pressed down, running over. Running over. Ang babae, mga kapatid, grabe yung joy niya. Simple lang ginawa niya, mga kapatid, nag-offer sa man of God, pero ang blessing. Amen? Nagkaroon siya ng anak, nagkaroon pa siya, mga kapatid, material blessing. Christians, I challenge you, let's follow the example of the Shunammite woman. She was excited to support the man of God. She has a high regard to the man of God. May taas siyang respeto. May taas ba siya paglantaw, Brad? Pagtagad sa alagad sa Diyos. Oo, mga kapatid. And of course, makita po na yung attitude. In return, God bless her. God bless her life. Amen? I hope and pray meron tayong na-learn out of this woman, mga kapatid. And even until now, walang specific ba na pangalan? Ang tawag niya? Shunammite woman. Shunammite woman. You know what? If you care the man of God, look at Elijah, Brad. Oh, the widow of Zarephath. Wala na silang makain. Pero sabi lang ni Elijah, just prove, just do it, just follow God's word. Mga kapatid, nakasurvive sila. Iba namatay na, pero gikare niya ang man of God, nagsurvive siya. Ito, gikare niya, man of God. The prophet Elisha, give-bless po siya. Proven in the Bible, if you care the man of God, there is a blessing. Amen? Every head bow, every eye closed, tayo po tumayo, mga kapatid. Father God in heaven, salamat this morning. Salamat, Panginoon, sa blessing po, sa buhay po ng Shunammite woman, na makita namin, Lord, ang kanyang puso, napakaganda, napakalaki, Panginoong Diyos. And Lord, dumating man yung problema sa buhay niya, nagkaroon ng famine. But Lord, nakita din namin na Lord, gikare niyo siya. Hindi mo siya pinabayaan. Namatay ang kanyang anak, nabuhay magbuli. Oh God, what a blessing. And help us, Lord God. I pray today, this morning, na sana po katulad ng Shunammite woman, magkaroon din kami ng miracle sa life namin. Katulad ng Shunammite woman, meron kaming mga inner desire.
I do not know, Lord, ano ang inner desire, but for me as pastor, my inner desire, mag-grow pa ang church na ito. Marami pang maging member, marami pa, Lord, ang masave sa ministry na ito. That is my inner desire. And Lord, lumaki na masunurin ang aking anak, Lord, si Leo Clem. And Lord, I pray na someday, magkaroon din siya, Lord, ng love in the ministry. Na someday, Lord, siya, Lord, ang magiging successor, Lord willing, kundi pa mag-rapture, Panginoon. And I do not know, but one thing for sure, Lord, ang bawat isa sa aming mga kapatiran ngayon, may mga inner desire kami. Hindi ko nakita, di nila gi-mention, but very sure, Lord, may mga inner desire kami. But Lord, I believe, hindi imposible, i-grant nyo ang aming inner desire. Kung makita mo ang aming puso na sincero, makita nyo ang aming puso mapagbigay, makita nyo ang aming puso, Panginoon, na may love sa gawain. Oh God, please grant that inner desire in our heart. Grant that, Lord. Maybe yung iba, gusto nila makasama someday ang kanilang loved ones. Ang misis nila, mister nila, mga parents nila, mga kapatid nila, Lord, grant that desire, Lord, sa aming mga puso. Maybe yung iba, Lord, magkaroon pa ng additional business. Mag-improve pa, Lord, ang aming mga business opportunities. Magkaroon, Lord, ng trabaho ang mga walang trabaho. And Lord, maging successful ang aming mga estudyante sa kanilang pag-aral, Panginoon. Oh God, may you grant that desire in their hearts, dear Father. As you bow your head and close your eyes, tapos na natin, mga kapatid, narinig ang salita ng Panginoong Diyos, ang challenge. Now it's time to respond the call. I do not know, but I believe meron tayong mga inner desire sa Panginoon ngayong umaga. Pero mga kapatid, we need first to realize we need to follow the example of the Shunammite woman. Blessing will not just come by chance. There is something na dapat nating gawin. There is something na dapat nating i-prove. And then the blessing will come, my dear friend. Why not come to the altar and pray for that inner desire and pray that like the Shunammite woman, i-pray natin na ma-adapt natin ang kanyang ugali. Why not come and pray to God, Lord, salamat sa message. If you have been blessed, naintindihan mo, na-challenge ka kapatid, why not come to the altar and pray to God, Lord, salamat sa message. Thank you for the challenge. Thank you for the Shunammite woman na hindi pala imposible. Kapag unahin natin ang Diyos, mahalin natin ang gawain ng Diyos. If we support the servant of God, my dear friend, ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Just come and pray to God. Lord, please use me like the Shunammite woman. Amen. Our gracious and loving Father, we are so grateful, Lord, for this morning, for the privilege ma-remind kami, for the privilege ma-exhort kami, for the privilege ma-challenge kami with your word. O Lord, what a blessing to know and to hear the life of the Shunammite. Lord, konti lang po ang scripture na nag-describe sa kanya. But what a blessing, Lord. What a blessing ang kanyang buhay na maging example namin. Tulungan niyo kami, Ama, na matulad po kami sa Kanya. May puso kami na may pagmamahal sa gawain. May puso kami na may pagmamahal sa inyong lingkod. Susuportahan ang gawain. Susuportahan, Panginoong Diyos, ang mga servant of God. And also, Lord, mayroon po siyang mataas na regard sa man of God. And Lord, in return, makita po namin kung paano niyo po siya, Lord, pinagpala. Help us today, challenge our hearts, dear Father.
na sana, by your grace, ma-adapt namin ang kanyang character. Ma-adapt namin ang kanyang attitude, Lord. Because we know that anything we do, as long, Lord, we do it heartily from the heart. Lord, one thing for sure, meron talaga kayong ibabalik sa amin. Thank you for everything, your goodness to us. Thank you for this morning, the brethren, and all the challenges, Lord. Help us, Lord, na amin itong mabaon na challenge na ito. And bless your people, especially for those who came forward. I do not know what is their prayer, Lord, mga desire nila, inner desire. But whatever it is, Father, is my prayer. And Lord, we believe na in right time, maangkin namin, Panginoon, ang aming mga inner desire. We believe na kaya niyong i-grant ang aming mga request. All we need to do is to wait for the right time and gawin namin ang tama sa inyong harapan. Thank you so much. Dismiss us, Lord, this morning once again with your blessing, mercy, and with your love. We ask all these things and please bring us back this afternoon. Pabalikin niyo kami, Lord, ngayong pong hapon sa aming afternoon service. In Christ's name I pray. Amen and amen. Thank you and good morning once again. Okay?